Pumalag ang Malacanang sa banta ni Davao City Congressman Paulo Duterte na pagbabayarin niya mga nagpakulong sa kanyang ama. Sinabi ng kongresista matapos hindi pumayag ang ICC na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa TV5. Alam niyo mga pre, itong mga Duterte, mahilig silang manakot, 'di ba? Magbanta-banta. Gawain nila 'yan, di ba? Wala na. Tayo mga Pilipino mga pre. Naumay na tayo sa kanilang mga pagbabanta. Naumay na tayo sa kanilang kayabangan, ang pagiging mahangin nila, di ba? Yung kanilang paninira, fake news nila, di ba? Naumay na tayo dyan. Tapos eto na naman ngayon dahil hindi na pagbigyan yung kampo nila na magkaroon yung tatay niya ng interim release. Aba, pagbabayarin daw po yung nagpakulong sa kanyang tatay. Teka lang. Mukhang masaya naman yung tatay mo sa kulungan bakit nagigigil ka dyan? Hayaan mo yung ICC ha. Hayaan mo yung proseso, kulong. Ha? Tandaan mo, hindi sa lahat ng araw, sa inyo yung kapangyarihan, diba? Hindi sa lahat ng araw kayo yung nakakalamang. Kung noon lamang kayo at hawak nyo yung gobyerno, at minamanipula nyo yung isipan ng tao, pati gobyerno, pati batas, binabypass ninyo, ibahin nyo ngayon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Iba na ngayon. Diba? Tama na yung pagiging loko-loko nyo, tama na. Dito naman tayo sa matinong Pangulo. Diba? Ito si Pulong gigil na atat na makabalik ang pamilya nila sa Malacanang. Para sila na naman yung maghari, para yung kasamaan, maghari na naman. Tingnan mo yung Michael Yang na yan. Nasaan si Michael Yang ngayon? Di ba nagtatago kasi guilty ang hinayupak? Diba? Nagtatago ang tropa nyo. Napukil ang inang yan. So anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Para naman po may updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So ito na mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon at may TikTok, may Facebook tayo dyan. Sana po yung suportahan mga pre. Ito na, panoorin po natin. Media Center, nangunguna sa balita, si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang tugon ng Malacanang sa payag ng dating presidential son? Jiggy, nasa sibilisadong lipunan daw tayo, sabi ni Undersecretary Claire Castro. Yan ang tugon niya sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Sabi ni Jose Castro, hindi daw tayo nakatira sa isang barbaric world, kaya hindi tayo dapat nabubuhay na puro pagbabanta at pananakot. Tama. Diba? Kung puro pagbabanta at pananakot na lang, ano mangyayari sa Pilipinas? Diba? Kasi sa panahon ni Digong, yun po yung nabuhay tayo sa ganung estilo nila. Pagbabanta, pananakot, pagpatay. Mabalitaan natin maya-maya may namatay na naman doon. Minor de edad namatay. Ang palaging sinasabi, hindi, nanlaban yan. Nag-drive ng motor, tapos maya-maya nanlaban. Nung inimbestigahan, hindi pala marunong mag-drive ng motor yung batang yun. Tapos nag-drive ka ng motor. Grabe na. Napupuno na po. Kaya niyanig yung Davao City, niyanig yung Cebu, buong Pilipinas niyanig kasi grabe na po yung kasamaan ng tao ngayon. Tingnan mo, kahit nililindol po tayo, sila tuloy pa rin sa rally. Hindi man lang pinagpaliban. Ang sama-sama na po ng Pilipinas, sa totoo lang mga pre. Napakasama na po. Diba? Simula nung naupo yung matandang lutain na yan, grabe. Ang dami pong mga Pilipino yung na-impluensyahan ng kasamaan ng mga Duterte. Totoo po yan. Ha? Iniidolo nila yung mga magnanakaw. Sasabihin nila, sus, adik yan, kaya pinatay. Okay lang yan para hindi na magsiksikan sa kulungan. Yan yung mga dahilan ng mga walang utak at mga mangmang. Nung tinimaan yung pamilya nila, namatayan sila, pinagbabaril, panahon ni Digong, nagsisi, ayaw ko na kay Digong. Ayaw ko na. Innocent naman yung kapatid ko pinatay nila Ayaw ko na sa mga Duterte. Nagsisi na ako.
Ngayon, nabaliktad yung sitwasyon, kinarma si Digong. Nasa kulungan ngayon. At alam ko po, ito nagsisimula. Ito pa lang po yung simula. Simula ng problema ng pamilya Duterte. Ito pa lang yung simula. At magtutuloy-tuloy po ito. Simula sa anak at yung masangkot sa mga pagpatay. Simula pa lang ito. Ako'y naniniwala dyan mga pre. Kasi hindi naman magtatagumpay yung kasamaan sa kabutihan. Ako'y naniniwala ako dyan. Tugon niya ng Malacanang doon sa sinabi ni Congressman Pulong na hindi siya papayag hanggat hindi napapanagot yung mga quote-unquote kidnappers ng may warrant of arrest. Paano mo sinabing kinidnap? Kasi kung kinidnap si Digong, diba, dapat walang warrant yan. Pangalawa, naghingi ng pera o kinidnap namin si Digong, ibabalik namin dyan kung meron kang halagang may bibigay na ganito. O, kompleto may warrant of arrest. O. Diba? Sino ba yung papanagutin mo? Si General Torre? PBBM? Nako. Luma. Luma na yung style mo, Pulong. kanyang ama. Ito ay sinabi niya matapos nga lumabas ang desisyon ng International Criminal Court na nagbabasura doon sa apila ng kampo ni Duterte na bigyan siya ng... Inag-apila sila, tapos binasura. Tapos may mga DDS nagpapakalat na nakalabas na daw si Digong, nasa Japan daw. Korea ba yun, Japan? O sinasabi nila, nga kayo ngayon, fake news kayo. Kapwa nyo DDS, pinifake news nyo. Hindi naman na pagbigyan yung interim release. Diba? Binasura. Tapos ngayon magagalit si Pulong. Gigil na gigil si Pulong. Alam ni Pulong mga pre, na hindi na makakalaya pa si Digong. Diba? Matanda na si Digong. Tayo lahat tatanda at mamamatay tayo. Diba? O si Digong, tingnan mo, ang tanda-tanda na yan. Sa tingin mo, saan papunta yan? Diba? Kaya, bilib ako sa administrasyon na to. Malalaking tao po yung nadali ni PBBM. Napakulong. Diba? Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo at protektahan po natin. Interim release. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, hindi na sila makikialam sa usapin na yan. Hayaan na raw ang ICC na magdesisyon dahil wala naman daw kilala. So, iyak na naman mga DDS niyan. Bakit yung hayaan? Tatay ko yan! Ang Malacanang, ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa desisyong ito ng ICC. So, mas maigi daw na hayaan na lamang ang mga abogado ni dating Ito pa. Si Kaufman. Pinapaasa yung mga DDS. No worries, no worries. Sabi niya. Makakalaya daw talaga. Makakakuha daw sila ng interim release para kay Digong. Walang problema daw yan. Dituan-tuwa mga DDS. Sabi ng mga DDS, ano na, magbabalik na si Tatay Digong sa Pilipinas. Ano kayo ngayon? Diba? Sus, Mariusip. Private lawyer yan eh. Lahat gagawin yan para gumaan yung loob nyo, gumaan yung loob ng pamilya. At ano talaga yung trabaho ng lawyer? Lalo na private lawyer yan, binabayaran siya. Alam nga namang bigyan na ng negatibo yung pamilya at madidismaya. So, hindi ganun. Dapat always positive talaga yan. Diba? Ang daming na uto ni Kaufman, ano? Pulong Rodrigo Duterte na gumawa ng aksyon tungkol dito. Naritong pahayag ni Jose Castro. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. At Maricel, ano naman ang naging reaksyon ng palasyo sa pahayag ni VP Sara na hindi niya pipili ang ombudsman si Remulla kung siya ang presidente? Takot po sila eh. Sabi nga nung isang lawyer ng mga DDS, pag si Remulla yung naging ombudsman, patay tayong lahat. Patay tayong lahat. Kaya si Sara Duterte, takot din po yan kay Remulla na dahil napili ng administrasyon, di ba? Kaya si Sara Duterte, sabi nga niya kung siya yung presidente, naging presidente, hindi niya pipiliin si Remulla.
Kung ikaw yung naging presidente, kaso hindi ka presidente. Oh. Vice ka lang na wala namang ginagawa. Kumbaga pa lakad-lakad lang, travel-travel lang. Yun lang ang trabaho ni Sara. Wala ang bag sa Pilipinas. Kaso Gigi, hindi naman daw siya ang Pangulo. Yan ang Yun sinagot ni nga, Undersecretary. Yun nga, kaso hindi ikaw yung Pangulo. Nakakahiya, ano? Claire Castro nang mahinga ng reaksyon tungkol sa naging pahayag na yan ni VP Sara. Ang sabi ni Yuse Castro, mahirap kasing sagutin yung mga pangarap na hindi naman magkakatotoo. Ito daw pagkakatala. Nakakahiya yun. Mahirap kasing sagutin yung mga pangarap. Parang ang dating nangangarap si Sara Duterte. Kaso hindi naman totoo. Ay, sakit nun. Hindi ko kaya yun, hindi ko matatanggap yun kung si Sara Duterte naman para namang pag nag-i-speech parang bangag din lutang di ba? Hindi niya alam yung mga lumalabas sa kanyang bunganga. Naku Sara, magpaka-vice ka naman, hindi ganyan yung galawan ng vice ha. Galawan niya ng malaki ko barsaga yung galawan mo ha. Alam niyo na yun kung ano ibig sabihin nun. Kay dating Justice Secretary Remulla bilang bagong ombudsman ay pinag-isipan ni Pangulong Marcos at alam naman daw niya kung ano ang kanyang ginagawa. Malinaw din naman ang direktiba ng Pangulo na nais niya ng transparency sa pamahalaan at hindi rin naman daw hahayaan ng Pangulo na merong kumurba o nagnakaw ng kaban ng taong bayan na hindi mananagot. Pakinggan na. Tama naman. Kasi tingnan mo, nang dahil sa pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos, yung investigasyon patungkol dito sa korupsyon sa flood control na to, maraming mga pangalan yung naglabasan ng mga nagnanakaw ng pera ng taong bayan, di ba? So, pinangunahan po yan ng Pangulo. Kasi kung korap po yung Pangulo natin, hindi niya po yan papangunahan. Katulad ng ginawa ni Digong noon. Ang korupsyon pala sa flood control, panahon pa ni Digong dapat sa panahon pa lang ni Digong, kung talagang makabayan siya, makatao, makapilipinas, inimbestigahan niya na yan. Pinangunahan niya, pero wala, tahimik siya. Si Digong nga umaamin na nagnanakaw din siya Oh. Ha? Umaamin din si Digong na nagnanakaw siya. Pero ubus na daw. At least umamin. Ha? Natin ang sinabi ni Yuse Castro. Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So, mahirap pong sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Sakit! Isang pangarap! Agoy, Sara Duterte, parang pinamumukha sa'yo na nangangarap ka lang daw na maging presidente ng Pilipinas. Sakit nun Ha? Hindi ko kaya yun, Sara. Parang ako na yung nahihiya para sa'yo. Grabe ka naman, Atty. Claire. Ang talas naman ng bunganga mo. Diba? Tagus kay Sara. Tagus talaga no? Grabe. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. Hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Tama yan. Naniniwala ako dyan kasi pinangunahan nga po ng ating mahal na Pangulo Diba? Kaya palakpakan po natin si PBBM. Tinanong din, Gigi, ang opinyon ng Malacanang tungkol doon sa sinasabi nga ng bagong ombudsman na plano nitong maglabas ng memo para magkaroon ng access ang publiko pagdating dun sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, bukas naman. Ito baka pagdating ng panahon si Remulla yung humuli kay Sara. Diba? Bigyan si Sara ng bracelet. Kaya siguro takot si Sara dyan. Diba? Kay Remulla. Kasi nga, kung siya daw yung presidente, hindi niya pipiliin si Remulla. Kaso hindi ikaw Huwag kang mangarap. Diba? Huwag kang mangarap. Huwag kang mangarap ng gising. Grabe din si Atty. Claire no? Grabe ka, Atty. Claire. Ang sakit mo magsalita. Ang Malacanang sa idea nito at nakahanda raw ang Executive Department na ipakita yung kanilang SALN kung ipag-uutos ng Ombudsman. Gigi? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center.
So, yun lang naman yung video mga pre, ano. At yun, sapul na naman si Sara, pahiya na naman. O, banat kasi ng banat eh. And then si Pulong, mahilig din magbanta, di ba? Banta pa more. Wala na, umay na yung Pilipino sa kakabantaan nyo. Kala nyo naman, presidente pa kayo? Wala na, presidente na ng tatay mo sa kulungan. Mayor pa lang, parang dito sa atin sa Pilipinas, parang may mayor eh. Mayor, di ba? Ganun pala yun. Sus, Mariusip naman. So, okay naman yung mga pre, hindi ko na to patagalin. At yun, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa atin, sa mga talagang sumuporta po sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe mga pre. Ayan, sana po suportahan ninyo yung ating TikTok, ating Facebook page. Iisa lang yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. And maraming salamat din syempre, no, sa mga bagong subscribers. Maraming salamat. Ako'y magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayo lahat. At mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Okay ba? O, para patagayin kayo ba? O. Ay, paalam po sa inyo mga pre. Ayan.